The girl in black. Who is she? Seryosong tanong ni Mr. Max Cole. Isang bilyonaryo nagmamay-ari ng malalaking mga sakahan sa iba't ibang probinsya at mga prestihiyosong mga subdivision sa Kamaynilaan. Yung mahaba pong buhok? Tugon ng isang babaeng may edad na. Yes. Siya po si Leila. Sariwa yan, boss, at never pang nagkanobyo kaya bilhin pa yan. Bilhin nyo na at baka maunahan pa kayo. Sabi ng babae. Matalim munang tinitigan ni Mr. Max ang babaeng kanyang tinutukoy na nakatayo sa may entablado kahilerang iba pang mga babaeng parang pambenta sa mga mayayaman. Unang tingin pa lang ni Mr. Max kay Leila ay nakuha na kaagad nito ang atensyon niya. Kaya naman hindi na nito pinalampas pa ang pagkakataon na kunin at bilhin na ang dalaga sa pinakamataas na halaga sa subasta. I want her. Let me buy her. Mariing sabi ni Mr. Max sabay inom ng wine. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Leila ay 20 anyos na ulila ng lubos. Ang tanging kasama na lamang niya sa buhay ay ang kanyang stepmother na si Mrs. Bridget. Buong akala ni Leila ay tuturing siya ng ginang na tunay na anak. Ngunit simula nang mamatay ang kanyang ama, ay nagbago na rin ang pakikitungo nito sa kanya. Tila lumabas ang tunay na kulay nito at nagpakita na ng kasamaan ng ugali kay Leila. Hoy, Leila! Mag-ayos ka at may pupuntahan tayo. Singhal ni ginang Bridget kay Leila. Maging ang pag-aaral nito ay kanyang pinahinto dahil ang naiwang manang pera ng dalaga sa kanyang ama ay nilustay na nito sa sugal at panglalalaki. Wala namang magawa si Leila upang ipaglaban at protektahan ang kanyang sarili dahil lagi siyang tinatakot ng kanyang stepmother na lahat ay kaya niyang gawin kapag sinuway siya ng dalaga. Saan po tayo pupunta, Tita Bridget? Nagtatakang tanong ni Leila kay Bridget. Basta, huwag na maraming tanong pa. Basta mag-ayos ka ng sarili dahil maya-maya pa ay dadating na ang susundo sa atin. Bigla namang kinabahan at kinutuban ng masama si Leila. Wala pa man siyang ideya sa pupuntahan nila ng ginang ay sigurado na siyang hindi ito maganda. Dahil wala namang magandang nagawa sa kanya ang ginang. Puro na lamang kasamaan at pagpapahirap. Katulad ng sinabi ni Bridget ay hindi na umangal pa si Leila. Kung pwede nga lang na tumakas siya ngayon ay naginawa niya na. Ngunit malupit kasi itong si Bridget kaya naman kahit saan man siya mapunta o magtago ay mahahanap at mahahanap pa rin siya nito para pasakitan at pahirapan. Ilang sandali pa, nang matapos siyang mag-ayos ng sarili ay dumating ng isang sasakyan sa harap ng kanilang bahay at saka bumusina. Oh, andyan na pala sila, halika na at baka mahuli pa tayo, dalian mo. Hila-hila na ni Bridget ang kamay ni Leila palabas ng bahay at dumiretso na sa itim na van at wala nang lingon-lingon pa. 4 na lalaki ang sakay ng van na iyon at halos lahat sila ay may dalang baril. Lalong nakaramdam ng kaba si Leila dahil sa nangyayaring ito sa kanya at kung ano ba talaga ang pinabalak ni Bridget sa kanya. Gusto sana muli magtanong ni Leila kay Bridget ngunit kapag napapatingin siya sa mga lalaki na napapatingin din sa kanya ay napapalunok na lamang siya at napapayoko. Ilang oras din ang naging biyahe nang makarating na sila sa kanilang pupuntahan. Nang makababa sila ay pinagmasdan ni Leila ang buong lugar. Nasaan po tayo, tita? Ano pong ginagawa natin dito? Nauutal niyang tanong sa kanyang stepmother. Andito tayo sa lugar kung saan nakikita ko ng aking pagyayaman. Kaya halika na, huwag nang marami pang tanong at satsat. Muli ang hinila ni Bridget ang mga kamay ni Leila. Pagkapasok nila sa loob ng gusaling yon, ay bumungad sa kanila ang dim light na lugar. Maraming nakakalat ng mga lalaki na malalaki ang mga katawan at maging sila ay may mga baril din sa kanilang mga tagiliran. Takot na takot si Leila, kaya napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Bridget. Mabuti naman at dumating na kayo, mga pa-espesyal. Yan bang ibebenta mo?
Bungad ng isang bakla na tila siyang pinakamataasan doon. Pasensya na, mother. Alam mo namang matraffic sa daan. Ang mahalaga, dito na kami. Oh, tingnan mo. Para ka naka-jackpot dito sa kasama ko. Sariwang-sariwa. Tita Bridget, anong sinasabi ninyo? Balak niyo po ba akong ibenta? Ano po bang nangyayari? Nagugulahang tanong ni Leila. Natahimik sandali si Bridget at tila wala nang balak pang sagutin ng dalaga. Wala naman kasi siyang nararamdaman dito ni Katiting na pagmamahal kaya wala na siyang pakialam pa sa nararamdaman nito. Hay nako, tantanan mo nga ako sa kadramahan mo, Leila. Sige na mother, ipasok niyo na siya. Senyasan na lang ang bakla ang mga lalaking naroon sa pamamagitan ng tingin at kumilos na ang mga ito para dalhin na si Leila sa dark room. Ang gusaling yon ay isang normal na bar lamang kung mapapansin. Ngunit may isang secret room doon ng mga bilyonaryo kung saan sila bumibili o nagsusubasta ng mga babae lalo pa sa mga baguhan. At iyon ang tinatawag nilang dark room. Doon dinadala ang mga babaeng magaganda at sariwa at may potensyal na magustuhan ng kanilang mga billionaire clients. At doon dadalhin si Leila kung saan nakahilera na sa entablado ang iba pang mga kababaihan na kasama niyang ibebenta at iaalok sa mga bilyonaryo. Saan niyo ba ako dadalhin? Parang awa niyo na po, gusto ko na umuwi. Pakiusap, palayain niyo na ako. Humahagulgol na nga si Leila na halos lumuhod na sa pakikiusap sa mga lalaking mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Hindi na rin niya kasama ang kanyang tita Bridget. Pagkas ay doon na lamang ito naghintay sa may waiting area. Malakas naman ang kanyang pakiramdam na si Leila ang unang magugustuhan ng mga bilyonaryong nasa loob dahil bukod sa ito ang pinakamaganda sa kanila, ito rin ang pinakabata at pinakasariwa kumbaga. At kapag nangyari yon, ay siguradong tiba-tiba na dahil posibleng milyones kaagad ang kanyang makukuha. At hindi lang yun, mawawala na rin sa kanyang landasang dalaga para siya nang makinabang sa mga natitirang mana nito. Nang makapasok na roon si Leila sa dark room ay bumungad na sa kanya ang mga kababaihang nakahilera na sa entablado. Andun din yung baklang sumalubong sa kanila kanina at saka ang tila nasa 20 kalalakihan na halos ay may mga edad ng mga nandun at tila nanonood ng isang pelikula dahil halos lahat ng paningin nila ay nakatutok sa entablado kung nasaan ang mga kababaihang nakasuot ng nagkikislapang maiksing tube dress at matataas na mga high heels. At doon sa panghuling hilera nakapwesto at nakatayo si Leila. Mugto na ang mga mata nito dahil sa paghagulgol niya kanina. Malapor sa lana ang balat nito at may malaanghel na itsura. Karamihan sa mga kalalakihang nandun ay tila naagaw niyang pansin at atensyon. At kabilang doon si Mr. Max. Okay, so dahil kompleto na ang ating mga nagagandahang kababaihan ngayon, magsisimula na po tayo ng ating on-the-spot selling. Itaas lang ang kamay kung sinong may natipuhan na. Nagbibilang ako ng 5 kung may gustong mag-steal. Kung wala ay maaari niya nang iuwi ang napili niya babae na uunawaan na po ba ng lahat? Nagsitanguan na lang ang mga naroon at sabik na sabik nang bumili ng babae. 20 babae ang nakahilera doon. At number 1 sa bilang si Leila. Unang tumaas ang kamay si Mr. Ching, isang matandang mayamang Chinese. I want number 1, she's mine. Sabi niya na may nakakalokong tingin kay Leila sabay inom ng champagne. Okay, nice choice Mr. Ching, she's Leila, our new and fresh girl for tonight. She's only 21 years old and no boyfriend since birth. Kaya kung may gustong mag-steal, pwede na kayong tumayo at simulan ng presyohan. Masiglang sabi ng bakla. Maya-maya pa ay mahinang tinanong ni Mr. Max ang isang babaeng tauhan din ng bar na nasa tabi niya. The girl in black, who is she? Seryosong tanong ni Mr. Max Cole. Isang bilyonaryo nagmamay-ari ng malalaking mga sakahan sa iba't ibang probinsya at mga prestihiyosang mga subdivision sa kamay nilaan. Ay, mahaba po bang buhok? Tugon ng isang babaeng may edad na. Yes. Siya po si Leila. Sariwa yan boss at never pang nagkanobyo kaya berhen pa yan. Bilhin niyo na. Agawin niyo na kay Mr. Ching. Sabi pa ng babae.
Matalimunang tinitigan ni Mr. Max ang babaeng kanyang tinutukoy na nakatayo sa may entablado, kahilerang iba pang mga babaeng parang pambenta sa mga mayayaman. Unang tingin pa lamang ni Mr. Max kay Leila ay nakuha na kaagad nito ang atensyon niya. Kaya naman hindi na nito panalampas pang pagkakataon na kunin at bilihin na nga ang dalaga sa pinakamataas na halaga sa subasta. Ilang sandali pa ay tumayo na si Max. "I want her. Let me buy her for 2.5 million. Maring sabi ni Mr. Max sabay inom ng wine. Napabalikwas naman ng incheck at saka nalaki ang mga matang tumingin kay Max. Ano ka mo? Ako una dyan, de bale. Bili ko yan, Leila. 2.7 million. Last deal. Sabi ng incheck. Ngumisi naman si Max. Handa siyang makipagpresyuhan dito pataas. Pero hindi makikipagtawaran. Magkano man ang abutin ay handa siyang magbitaw ng malaking halaga, makuha lamang si Leila. 2.9M, sabi ni Max. Tila ayaw namang patalo ng incheck dahil sa kagustuhan ding makuha si Leila. 3 million, last deal, bigay mo na siya sa akin. Nakiusap na nga ang incheck ngunit hindi pa titinag si Max. 3.5 million, nakangisi niyang sabi. Napawaw naman ang mga naroon maging ang bakla dahil siguradong kay Leila pa lang ay palo na sila. Sa loob-loob nga ay tiba-tiba sila ngayong gabing ito kaya naman enjoy na enjoy sila sa nagaganap na supastahan ng mga babae. Bumagsak na rin ang balikat ng incheck at nagbuntong hininga na lamang dahil hindi niya na kaya pang tumbasan ang presyong pinatong ni Max. Kaya naman ang ibig sabihin lang nun ay nabili niya na sa Leila at pagmamay-ari niya na ito ngayon. Okay, so Miss Leila is sold for 3.5 million by the super multi-billionaire Mr. Max Cole. Palakpakan naman natin. At nagpalakpakan nga ang lahat. So Mr. Cole, maaari niyo na pong isama ang ating magandang binibini na si Leila at sayong-sayo na siya. Masayang sabi ng bakla. Mabilis na rin tumayo si Max at inutusan ng kanyang mga tao na kunin na si Leila at isunod na sa kanya sa sasakyan. Pilit pa rin namang nagpupumigla si Leila, ngunit wala na siyang magagawa dahil pagmamay-ari na siya ng iba. Natanawan niya nga ang kanyang tita Bridget na nakatingin sa kanya at nakatingin lamang ito sa kanya ng masama at nakangisi na para bang wala na talaga itong pakialam sa kanya. Sa loob ng sasakyan ay patuloy pa rin sa pagmamakaawa si Leila kay Max. "Sir, parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong saktan. Parang awa niyo na po. Nakikiusap po ako sa inyo." Umiiyak na sabi ni Leila. Tiningnan lamang siya ni Max sa may front mirror at umiwas ng malinang tingin. Nasa 40 taong gulang na si Max, ngunit hindi mo ayan mahahalata sa kanyang itsura at pangangatawan. Maganda pa ang tikas ng katawan nito at ang kanyang pagkatisoy at kagwapuhan at malalim na biloy sa kanyang pisngi ang nagpapahumaling pa rin sa mga kababaihan. Mapabata man o matanda. Wala pa rin naman itong asawa ngunit marami nang naging nobya. Ngunit ni isa sa mga iyon ay wala pa siyang maituring na gusto ng mapangasawa. Kahit magaganda at mayayaman ay hindi pa rin makita ni Max sa kanila ang gusto niya sa isang babae. Samantala nakarating na rin sila sa mansyon ni Max na ubod ng laki at lawak. "Tara na po." Magalang na sabi ng tauhan ni Max kay Leila. Hindi na nagpumiglas pa si Leila pero patuloy pa rin sa pagtulo ang kanyang mga luha. Hindi naman mapigilan ng dalaga na igala ang kanyang mga paningin at palihim na mamangha sa ganda ng bahay na iyon. Doon sila dumiretso sa may malawak na pool area. "Sige na, iwan niyo na kami." Utos ni Max sa kanyang mga tauhan at mabilis sumusunod na ang mga ito. Nang maiwan na sila doon ay nanginginig pa rin sa takot si Leila habang nakayakap sa kanyang sarili dahil sa ginaw na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa hinubad na ni Max ang suot niyang coat at saka maginoong inabot sa giniginaw na dalaga. "Here, take it," sabi niya na nakatingin sa mukha ni Leila. Nangungusap ang mga matang iyon ni Leila habang marahan namang tinatanggap ang coat na yon. Ayaw muna niyang pakambante na mabuti naman itong tao dahil hindi pa naman niya personal na nakikilala ang lalaki at kung ano bang dahilan nito kung bakit siyang pinili nitong bilhin sa dami ng mga babaeng kasama niya kanina.
Salamat. Tugon ni Leila sabay abot ng coat. Naglakad-lakad ng ilang hakbang si Max palayo kay Leila at saka nagpamewang at minasta ng lawak ng pool. Bago ka lang doon? Tanong niya pero hindi nakatingin kay Leila. Sa katunayan ay kaninang umaga lang ako dinala doon ng stepmother ko. Sagot ni Leila. Napatingin naman sa kanya si Max na may pagtataka. Stepmother? Nagawat na sikmura niyang dalhin ka doon? Matalim niyang tanong. Opo. Noon pa may naramdam kong hindi niya ako gusto. Simula nang mamatay ang papa ko, nawalan na rin siya ng gana sa akin. Pinakita niya ng tunay niyang kulay sa akin. Pinahinturin niya ako sa pag-aaral dahil hindi na raw niya ako kayang tustusan. Siguro yun ang dahilan ng aking tiya kung bakit siya nakipagnegosasyon sa mga bugaw na yun. Maluhalo ang kwento ni Leila. Kaya sir, maawa ho kayo sa akin. Huwag niyo po akong sasaktan. Inosente ho ako sa ganitong gawain at marangal ho akong babae. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Dagdag pa niya. Sa puntong yon ay marahan namang lumakad si Max papalapit sa kanya. Nagsalubong naman ang kanilang mga tingin at ang mga tingin ni Max na hindi mabasa ni Leila dahil ang mga tingin na iyon ay maaaring tingin na wala siyang masamang intensyon o maaari rin namang maging tingin na mapanlin lang. Habang ang mga tingin naman na ibinabato ngayon ni Leila ay ang mga tingin na puno ng takot at pangamba. Don't be scared. Wala akong gagawing masama sa'yo. Kalmadong sabi ni Max kay Leila. Napakunot naman ang noon ni Leila. Talaga po? Di pakawalan niyo na lang po ako. Pakawalan? I bought you for a ton of millions tapos pakakawalan kita? Leila, hindi ako masamang tao. At hindi rin ako mag-aaksaya ng ganoong kalaking halaga para lamang sa wala. At kung sakali bang paalisin na kita ngayon, saan ka naman pupunta? Babalik ka ulit sa stepmom mo? Mas gusto mo ulit na mahirapan ka sa kanya? Ganun ba yon? O di kaya naman, kung hindi ka babalik sa kanya, saan ka pupunta? Sa barkada? Sa kaibigan tapos muling mapapariwara? Leila, you're too young and there's a lot of opportunity that awaits for you. And that's the reason why I bought you. Ramdam ko ang takot mo kanina. Ramdam ko na napipilitan ka lang at hindi mo gusto ang ginagawa mo. Kaya pinilit kong ipanalo kita sa presyuhan. At yon ang tunay na intensyon ko. Ang makalaya ka sa kasamaan ng mundo. Hindi naman makapaniwala si Leila sa mga sinabing iyan ni Max. Hindi niya lubos maisip na ito pala ang tunay na dahilan at intensyon ni Max kung bakit siya nito binili. Totoo man o hindi, nakaramdam ng bahagyang kagaanan ng loob si Leila dahil sa ngayon ay masasabi niyang ligtas siya sa poder ng bilyonaryong binata. Totoo po ba yan? Paniniguradong tanong ni Leila. Yes. Naawa ako sa'yo kaya pinilit kong ako ang manalo kanina. Dahil kung kay Mr. Ching ka lang mapupunta, I bet na humahagulhol ka na ngayon sa iyak at pagmamakaawa dahil kilala si Mr. Ching bilang sa pagiging brutal sa mga babae. Kaya swerte ka at kinapos yata siya ng budget kanina kaya ako ang nanalo. Hindi lubos maisip ni Leila na may ganito pa palang bilyonaryong lalaki ang ganito ang pag-iisip. Tama naman siya. Kung aalis siyang muli, saan naman siya pupunta? Wala rin naman siyang ibang kamag-anak na mapupuntahan at matutuluyan. At saka sigurado siyang muli siyang susundan ng kanyang tita Bridget saan man siya magpunta para muling pagkakitaan. Kung ganun po, maraming salamat po Sir Max. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Kung pipiliin ko pong huwag nang umalis, maaari po bang mamasukan na lamang ako bilang katulong ninyo? Kahit yun na lang po para makabawi naman po ako sa kabutihang nagawa niyo at ginawang pagsalba sa buhay ko. Hayaan niyo po akong pagsilbihan kayo. Pakiusap ni Leila. Wala rin namang nangyari sa kanya kung aalis siya sa poder ni Max. At sa tingin naman niya ay mabuti naman talaga ang kalooban ng lalaki kaya naman kung mamarapatin ni Max ay hindi na lamang siya aalis doon at pipiliin na lamang na manilbihan sa kanya. If that's what you want, I'll give it to you. At saka nabanggit mo kanina na pinatigil ka niya sa pag-aaral, tama? Opo.
Pag-aaralin kita. You can be a working student. You will be my personal assistant here and at the same time, makakabalik ka na rin sa pag-aaral. You can choose between virtual or face-to-face. I own one of the finest universities here in our country. Kaya ako ang masusunod. Ano man ang piliin mo. Lalong nabuhayan ng loob si Leila sa sinabi ni Mr. Max. Makakapag-aral na siya ulit sa tulong ni Max at hindi lang yon, sa magandang eskwelahan pa. Hindi man niya maipaliwanag na maayos kung gaano siya nagpapasalamat kay Max, ay mababakas naman sa kanyang muka ang labis na kagalakan na kanina lamang ay nababalot ng takot at pangamba. Sa kabilang banda, nang makapagkasundo na sila, ay inutusan na ni Max ang isa sa kanyang mga katulong na tulungan si Leila na mag-ayos ng sarili at isama ito sa kanyang magiging silid. Habang binabaybay ni Leila ang buong mansyon ay maraming pumapasok sa kanyang isip. Napakalaki nga ng bahay na iyon pero si Max lang nakatira at ang kanyang mga katulong. May mga larawan pa nga ng isang batang lalaki na iginuhit na nakadikit sa mga naglalakihang pader at habang minamasdan niya ni Leila ay hindi niya naiwasan na magtanong. Excuse me po, ito po bang larawan ng batang lalaki to? Anak ni Sir Max? Usisa ni Leila sa katulong. Bahagyan namang napangiti ang katulong. Nako hindi, siya yan nung bata pa siya. At saka isa pa wala pang anak at asawa si Sir Max. Nakangiting sagot naman ng katulong. Namilog naman ang mga mata ni Leila at namula naman ang mga pisngi sa kahihiyan. Buong akala niya kasi ay may anak na ito dahil sa isip niya ng ganong edad ay kalimitang may asawa at anak na. Hindi niya akalaing single pa pala ito kaya medyo gumaan din ang kanyang pakiramdam at wala nang iisipan pa. Ganun po ba? Akala ko po'y anak niya. Wala pa po pala siyang anak at asawa. Oo, wala pa nga. Kahit gwapo si Sir at mayaman ay pihikan pa rin yan pagdating sa mga babae. Sa katunayan ay ngayon lang siya nag-uwi ng babae rito. Tapos dito pa patitirhin. Nakakunot naman ang noo ni Leila. Ibig sabihin ba ninyo ako pong una niyang dinala rito? Tanong ni Leila. Oo, ikaw nga, sabi niya. Nang marinig yun, napasimple nang umiwas ang tingin si Leila at saka palihim na napangiti. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay napaka-espesyal niya sa puntong yon. Kung siya lang ang unang dinala ni Max sa kanyang bahay, tapos papag-aralin pa niya at patitirhin doon, ibig sabihin nun ay hindi lang talaga basta babae ang tingin nito sa kanya. At base sa kwento ng matanda ay masasabi niyang isang mabuting amo talaga itong si Max. At ngayon ay sabik na siya mismo ang makaranas ng mga inaasahan niyang kabutihan ni Max. Ito raw ang magiging kwarto mo, halika, pasok ka. Utos ng matanda. Nagtaka naman si Leila dahil ang buong akala niya ay doon siya sa maid's quarter kasama ni Manang dahil doon naman talaga ang kwarto ng mga katulong. Sandali lang ho. Sigurado ho ba kayong itong magiging kwarto ko? Oo naman. Itong utos ni Sir Max. Nakangiting sabi naman ng matanda. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong pa ng matanda. Hindi naman ho sa ganon. Para lang hong sobrang laki yata ng kwarto na ito para sa akin. Baka lang ho ako nagkakamali kayo. Malumanay na wika ni Leila. Napailing naman ang matanda at saka napangiti na lamang. Alam mo, Iha, parang anak-anakan ko na rin niyang si Max. Halos ako na ngang nagpalaki dyan simula nang sabay na mawala ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Buong akala ng iba ay masungit at suplado yang si Sir Max. Pero ang hindi nila alam, mas malambing pa yan sa isang bata. Oo, minsan may pagka-istrikto at sinasabi niya talaga kapag ayaw niya sa isang tao. May pagka-prangka ba? At minsan lang magkagusto kaya masasabi kong baka gusto ka niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Leila. Gusto niya ako? May gusto siya sa akin? Muli namang napatawa ang matanda. Oo, gusto ka niya. Hindi naman ibig sabihin kapag gusto ka na ng isang tao ay may romantiko na itong nararamdaman para sa'yo. Maaaring gusto ka niya dahil natutuwa siya sa'yo o gusto ka lang talaga niyang tulungan dahil alam niyang mabuti kang tao. Paliwanag naman ang matanda. Tumangutango naman si Leila.
Ah, okay po, sabi niya. At saka sa tingin ko kung bakit ito yung kwarto mo ay dahil sa papag-aralin ka niya para makafocus ka ng maayos sa pag-aaral mo. Sabi pa ng matanda. Ah, okay po. Sa pagkakataong yon ay iniwan na rin muna ni Manang Fe doon si Leila upang makapag-ayos muna ito ng sarili. May mga damit na rin doon si Leila na nakahanda na para talaga sa kanya. Bago siya mag-ayos ay inuna muna niyang libutin ang buong kwarto. Grabe, ang laki naman ng bahay na to. Maging ang kwarto ay katumbasan ng isang bahay doon sa lugar namin. Ang ganda pa ng view dito sa labas oh. Halos tanaw ng buong ganda ng San Isidro. Pakiramdam ko tuloy isa akong prinsesa na nakatira sa kastilyo ng aking prinsipe. Napakaswerte naman ang mapapangasawa ni Sir Max. Mayaman na ang asawa, tapos mabait pa. Sabi ni Leila sa kanyang sarili habang nakatayo doon sa may malaking babasaging bintana ng kwarto at nakamasid sa buong view ng lugar. Ni sa kanyang panaginip ay hindi iyon sumasagi sa kanyang isip na makakatuntong man lamang ang kanyang mga paa sa ganitong klaseng lugar. Samantala na makapag-ayos na siya at nakapagpalit na ng mas desenteng damit ay mabilis na siyang lumabas ng kanyang silid at nagtungo ng muli sa may living room sa ibaba. Doon ay nadatnan niya pa rin si Max na kasalukuyang nagbabasa ng magazine. Sir Max? Bungad ni Leila. Oh, you're done? Halika na sa dining area para makakain na tayo. Maraming mga inihandang masasarap na putahe si Manang Fe. Sabi ni Max nang nakangiti. Tila nga hinihintay talaga nitong matapos ang dalaga sa pag-aayos para sabay silang magtutungo sa dining area. Hindi man masambit ng bibig ni Max ang gusto niyang sabihin ngayon, ngunit para sa kanya ay mas lumalakas ang karisma ni Leila noong wala na itong kolorete sa mukha. At tanging nga simpleng mukha na lamang niya ang suot-suot niya ngayon. Sige po sir, tugon ni Leila at sabay na nga sila nagtungo doon. Masaya naman si Manang Fe sa pagdating na ito ni Leila sa buhay nila. Ramdam niya kasi na biglang nagbago ang timpla ng mood ni Max kumpara noong mga nakaraang lagi itong masungit at nakasimangot. Hindi pa man nakikita o nalalaman ni Manang Fe ang tunay na pagkatao ni Leila, ay sigurado siyang may espesyal na dahilan ng kanyang amo kung bakit niya ito piniling kupkupin doon sa kanyang mansyon at kung ano man yon ay ipinagdarasal ni Manang Fe na sana ay palagi na lamang na andito si Leila para lagi na lamang ganito ang mood ni Sir Max nila. Nang sumunod na araw, masaya nang nag-ayos ng sarili si Leila at excited na mag-ayos ng kanyang mga gamit sa school na ipinabili pa ni Max sa kanyang mga tauhan. Pinili nga ni Leila ang face-to-face classes dahil gusto rin naman niyang maranasan muli ang makapag-aral sa maayos na paaralan kasama ang iba pang mga estudyante. Nursing nga ang kursong kinuha niya dahil itong matagal na pangarap sa kanya ng kanyang ama. Sir, mauuna na ho ako. Nauutal na sabi ni Leila. Hindi nga ito makatingin ng diretso sa mga mata ni Max dahil sa hiya. Hindi niya alam kung bagay ba sa kanya ang puting uniforming iyon o hindi. O baka naman ay naghihintay lamang siya ng komplemento mula sa bibig ni Max. Tumitig nga lang sa kanya si Max na may makahulugang tingin. Sa loob-loob niya ay sobrang ganda ngayon ni Leila at bagay na bagay sa kanya ang puting uniforme na iyon. Hindi lang niya masabi at natatakot din siyang malaman nito ng ibang kanyang tunay na nararamdaman. Actually, gano'n naman talaga si Max. Hindi niya maamin-amin o maipahiwatig ang tunay niyang nararamdaman sa isang tao, lalo pa tunay ang nadarama niya para rito. Mas gusto lang niyang kimkimin yon at ikubli na lamang sa taong nagugustuhan niya. Sige, ako nang maghahatid sa'yo. Sasama na rin ako sa campus dahil may appointment ako sa dean. Kaya sadyang pupunta ako doon. Kaya halika na at baka mahuli ka pa sa klase. Bawal ang VIP doon, sabi ni Max. Sumunod na naman kaagad si Leila at dumiretso na sa sasakyan. Isa sa sikat na universidad, kabilang ang pinagmamay-ariang ito ni Max. Halos lahat ay mayayaman ang nag-aaral dito. May iilan na kapuspalad pero masasabi talagang matatalino kaya mga scholar sila ni Max at nakapasa sa mahirap na entrance exam. Ang ganda rito, ang lawak pa. Ang yaman mo talaga, no?
Sunod-sunod na sabi ni Leila kay Max. Napangiti na lamang ng bahagya itong si Max dahil sa tanong na iyon ni Leila. Maya-maya pa ay nauna ng lalaking si Max sabay suot ng kanyang Oakley na sunglasses. Hoy, saglit lang! Habal-habal naman na sabi ni Leila. Sa lawak ng campus na iyon ay talaga namang nakakahilong pagmasdan. Isinama muna ni Max si Leila sa Dean's office para ipakilala ito. Hindi nga maiwasan ng ilang mga estudyante na mapatingin kay Leila habang binabaybay nila ang hallway patungo sa office dahil kasama nito ang bilyonaryong may-ari ng eskwelahan na iyon. Nang makarating na sila sa office ay sinalubong na kaagad sila ng mismong Dane at saktong naroon din si Dr. Sebastian na mag-handle din kay Leila. Matalik na kaibigan siya ni Max at mas bata ng 10 taon dito. Kuya nang ang turing niya kay Max dahil sa matalik ding magkaibigan ang kanika nilang mga magulang. Max, glad you're here! Bungad ni Doc Sebastian. Tumayo rin ang Dean para magbigay galang kay Max. Good morning, Mr. Cole. I'm glad at muli niyo kaming binisita. Nakangiting wika naman ni Mrs. Cruz. Yes, actually before our appointment, Papa. Bigla namang sumabat ang Dean. Appointment po, sir? May appointment po tayo? Nagtataka niyang tanong. Napatingin naman si Leila kay Max dahil yun naman talaga ang sinabi niya sa dalaga kaya siya pupunta rin doon sa campus. May appointment tayo, hindi ba? Mariing tanong ni Max sa Dean at nagets naman agad niya ang gustong ipahiwatig nito sa kanya. Kaya tumango na lamang siya at sumang-ayon. Oo nga po pala. Pasensya na po't nakalimutan ko. Palusot ng Dean at saka muli na nagpatuloy si Max sa kanyang sinasabi. Anyway, I'm here with Miss Leila Panganiban. She's one of my scholars and I want you to give her the best experience that our university could ever give. Paninimula ni Max. And Doc Sebastian, you might be able to handle her in your field. Wika naman ni Max kay Doc Sebastian. Habang ang doktor naman ay ilang segundo ring nakatitig kay Leila. Basti, did you hear me? Tanong muli ni Max. Sa sandali yon ay bumalik na rin ang ulirat ni Doc Sebastian at lumingon na kay Max. Yes? Oo, so she's a nursing student, tama? Tamang-tama at isang magaling at gwapong doktor ang mag-handle sa'yo. Pabirong banat pa ni Doc Sebastian. Kabaligtaran ni Max si Sebastian at lalong-lalo na sa personalidad. Kung seryosong tao si Max at tahimik, si Sebastian naman ay outgoing at kwela. Mayaman din ang kanyang pamilya at masasabing isa na siyang matagumpay na doktor sa kanyang larangan. Sa kabilang banda ay tumanguna nga lamang si Max sa sinabi ni Sebastian. Matapos ang usapan na yon ay si Sebastian na mismo ang nagsama kay Leila sa kanilang magiging classroom. Mahahalata naman sa kilos nitong doktor na una pa lang niyang makita si Leila ay tila nabighani na kaagad ito. Kaya naman hanggang sa makarating sa kanilang classroom ay hindi pa rin mawala ang atensyon nito sa dalaga. Nang matapos ang klase at 3 subject lang naman ang kinailangang ipasok ni Leila, ay tinawagan na siya kaagad ni Max upang sunduin ito. At oo, si Max mismo ang nagboluntaryo na sunduin ang dalaga. Sa may gate pa lang ay nakaabang na si Max. Sir Max! Masayang bungad ni Leila habang papalapit sa kanya. Kasama rin niya si Sebastian kaya doon napatingin si Max. Grabe, ang swerte naman itong si Leila at hatid sundo ng CEO ng Cole Corporation. Biro niya pa. Baliw. Let's go, Leila! Yaya ni Max. Sanay na kasi siya sa mga ganong banat ng Sebastian kaya naman minsan ay binabaliwala na lamang niya iyon. Nang makasakay sila sa sasakyan ay bumanat pang muli si Sebastian. Pasyal ako sa bahay mo mamaya. I-ready mo ng pinakamasarap mong whiskey. Malakas niyang sabi sabay andar na ng sasakyan. Habang nasa biyahe naman ay sinamantala na ni Leila mag-usisa kaysa tuluyang mabalot na sila ng katahimikan. Sir Max, siguro super close talaga kayo ni Doc Sebastian, ano? Tanong niya. Napalingon naman sa kanya si Max. Bakit mo naman na itanong? Tanong niya. Siguro base sa paraan ng pakikipag-usap niya sa inyo kanina, parang close na talaga kayo, sabi ni Leila.
Sa katunayan, halos sabay na kaming lumaki niya ni Basti. Basti kasi ang tawag ko sa kanya. Matalik din kasi kaming magkaibigan ng mga magulang namin, kaya ganun talaga kaming ka-close. Sabi nila, lalo ni Manang Fe, kabaligtaran ko raw si Basti dahil ako tahimik, tapos siya naman ay masayahin at palabiro. Pero kahit ganyan yan, magaling na doktor yan. Profesional at seryoso na yan kapag nasa loob na ng kanyang ospital. Ospital? Nagmamay-ari po siya ng ospital? Nalalaki mga matang tanong ni Leila. Yes, the St. Matthews. Kanya yon. Sinserong sagot ni Max. Lalo namang namangha si Leila. Wow! Hindi ba yun yung pinakamalaking ospital dito sa atin? Tanong pa ni Leila. Yes? Matipid na sagot naman ni Max. Sa loob-loob ni Leila ay napakaswerte naman niya dahil napapaligiran siya ng mga mayayamang gwapong ito. Daig pa nga niyang nanalo sa loto dahil sa bagong buhay na nararanasan niya ngayon. Nang makauwi sila ay dumiretso na si Leila sa kanyang kwarto upang mabilis na mag-ayos ng sarili at magpalit ng damit dahil ngayon naman ay hindi na siya estudyante kundi personal maid na o assistant na Max. Mabilis na nga itong nagtungo sa kusina na makapag-ayos ng sarili para siyang personal na magluto at maghanda ng hapunan ni Max. Manang, ako na pong bahala rito. Marunong naman na po ako magluto. Para masanay na rin po si Sir Max sa mga luto ko. Masayang sabi ni Leila kay Manang Fe at saka marahang inagawang sandok. Abay, nakapagpahinga ka na ba? Baka naman mapasma ka niyan. Magmerienda ka na muna bago gumawa. Mamaya pa rin naman kakain niya si Sir Max. Wika naman ng matanda. Kumontra naman si Leila dahil ito talagang dahilan kung bakit siya sabik na umuwi. Ang pagsilbihan ang kanyang Sir Max. Naku Manang Fe, ayos lang ho ako. Huwag niyo akong alalahanin dahil gusto ko ho itong ginagawa ko. Kaya nga ho ako nagmamadaling umuwi dahil may recipe ho ako na gusto kong ipatikim kay Sir Max. Napangiti naman sa kanya ang matanda. Ano naman yun, Iha? Tanong ni Manang Fe. Bicol Express ala Leila po. Bicol Express ala Leila? Gulat na sabi ni Manang Fe. Ngayon lang niya kasi narinig yon kahit papamilyar naman talaga siya sa Bicol Express. Opo, masarap po ito. Si Papa pong nagturo nito sa akin. Sa katunayan na ito lang ang alam kong lutuin na may sarsa. May inilalagay po rito si Papa na pampadagdag sarap na wala sa ordinaryong Bicol Express. At sakto na meron po tayong stock nun dito sa kusina kaya hindi ko na kailangan pang bumili sa labas. Pagmamalaki pa ni Leila. Nako, sakto at mahilig si Sir Max sa mamaanghang na pagkain kaya sigurado akong magugustuhan niya yung recipe mo. Wika naman ni Manang Fe na todo suporta naman sa dalaga. Dahil tila alam na naman na ni Leila ang kanyang ginagawa, ay pansamantala na muna siyang iniwan ni Manang at inasikaso na muna ang pagpapakain sa mga alagang aso ni Max. Aisha, tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka nang wala dito, ha Leila? O di kaya naman kapag tapos ka na para matulungan kita sa paghahanda ng pagkain at parating na din si Doc Sebastian. Sandali namang natigilan si Leila. Doc Sebastian? Ah, oo nga pala. Sinabi nga pala niya kanina na papasyal siya rito ngayon. Wika naman ni Leila. Kilala mo siya? O sisa naman ni Manang Fe. Opo. Sa katunayan po siya pong advisor ko. Na-meet ko na po siya kanina sa campus. Tugon naman ni Leila. Tumango na lamang ang matanda at saka nagpatuloy pa sa pag-alis. Ilang oras din bago nakatapos magluto si Leila at makapaghanda ng mga pagkain kaya naman tinulungan na siya ni Manang Fe na ilagay na lahat iyon sa may hapagkainan. Sakto rin naman ang dating ni Doc Sebastian dahil naroon na rin si Max sa may hapagkainan kaya doon na rin siya dumiretso. Ang bango naman noon, Manang Fe, ano yun? Parang ngayon ko lang yata yun naamoy sa mga luto mo. Bungad na tanong ni Doc Sebastian kaya naman napatingin sa kanya sina Max at Leila. Oh, akala ko mamaya ka pa, Basti. Pero sige, dahil andito ka na, sabayin mo na kami sa pagkain, sabi ni Max. Kaya nga ako nagmamadaling pumunta rito kasi alam kong kakain na kayo.
Pabirong sagot naman ni Doc Sebastian tsaka umupo na rin doon sa may bakanting upuan. Umupo na silang dalawa pero si Leila ay nakatayo pa rin. Oh, Leila, bakit hindi ka pa maupo? Nagtatakang tanong ni Doc Sebastian. Ngumiti naman si Leila tsaka sumagot. Ah, sige lang po Doc, mamaya na po ako. On duty na po ako. Wika niya. Napakunot naman ang noon ni Doc Sebastian. On duty? Tanong niya. Yes po Doc. Estudyante po ako sa umaga tapos nagtatrabaho naman po ako dito sa gabi. At karangalan ko po na pagsilbihan si Sir Max dahil sa kabutihan at kagandahang loob na ipinapakita niya sa akin. Masayang sagot naman ni Leila na tila proud na proud pa sa kanyang sinabi. Napatangu-tangu na lang sa Doc Sebastian sa sagot na iyon at tila naunawaan na nga ang tunay na estado ng dalawa. Ah, okay. Nauunawaan ko na. Ito na lang ang sinagot ni Doc Sebastian. Ilang sandali pa ay nagsimula na rin kumain ang dalawa. Mabilis namang kinuha ni Leila ang niluto niyang Bicol Express at saka siya nang nagkusang nagsandok sa pinggan ni Max. Sir Max, tikman niyo po itong niluto kong Bicol Express ala Leila. Masarap po yan dahil may secret recipe po akong nilagay dyan. Sabi ng dalaga habang sinasandokan ng pagkain si Max. Hindi naman maiwasan ni Doc Sebastian na mapatingin dahil sa pag-aasikasong yan ni Leila kay Max. Hinintay na nga rin niya na gawin din yan sa kanya ng dalaga ngunit pagkasandok sa pinggan ni Max ay bumalik na muli ito sa kanyang pwesto sa likod ng binata. Why did you call this Bicol Express ala Leila? Nagtatakang tanong naman ni Max. Dahil yun nga po sir, may isa siyang sangkap na wala ang normal na Bicol Express. At kami lang po ng papa ko nakakaalam sa sangkap na yon. Kaya ako po siya tinawag na Bicol Express ala Leila. Paliwanag naman ni Leila. Ah, okay. Matipid na tugon naman ni Max at saka tinikman na ang ipinagmamalaking Bicol Express ni Leila. Marahan niya itong inuya at ang kaninang noong nakakunot ay unti-unti nang nagliliwanag at lumuluwag dahil sa satisfaction na kanyang nararamdaman ngayon. Masarap nga siya, sabi ni Max habang umungaya. And I love the spiciness, dugtong pa niya. Bahagya namang napangiti si Leila dahil sa wakas ay nagustuhan na ni Max ang luto niya. Maya-maya pa ay tumikim naman si Doc Sebastian. Aham, kumakain din ako niyan, sabi niya ng pabiro. Napabalikwas naman si Leila tsaka akmang kukunin ng Bicol Express at tsaka iaabot sana kay Doc Sebastian nang biglang si Max na ang gumawa nito para sa kanya. Si Max na ang nag-abot ng mangkok ng ulam kay Sebastian at sa loob-loob ng doktor ay dismayado siya pero hindi niya na maaaring ipakita kaya nakatawa pa rin siya. Wow, ang sarap ha! Ang swerte mo naman Max! Ang ganda na nga ng personal assistant mo. Ang galing pang magluto tapos bata pa, sabi ng doktor. Natigilan naman si Max sa pagkain at maging si Leila ay napatingin at napatameme kay Doc Sebastian dahil sa kanyang sinabi. Napatingin din sa kanilang dalawang doktor at doon ay napagtantong hindi yata nakakatawa ang sinabi niyang yon kaya mabilis niya yung binawi. Biro lang, sige na, kakain na tayo? Palusot niya at bumalik na rin sa pagkain si Max at saka umiling-iling nang nakangiti. Batid naman ni Max na noon pa man na ganito talaga kakulit si Sebastian. Kahit na isang magaling at respetadong doktor na, kapag silang magkakasama ay hindi mo aakalaing ganong kataas na ang naabot nito. Kuwela pa rin at asal bata. At alam niya na nababasa niya na kung anong nararamdaman nito. Kung malungkot man siya o masaya. Kung umiibig man o nagsiselos na. At ngayon, masasabi ni Max na tila interesado itong si Doc Sebastian kay Leila. Dahil sa tagal ng panahong hindi bumibisita ang doktor sa bahay niya dahil ang laging dahilan nito ay busy siya o hindi kaya naman ay tinatamad siya. Ngayon, ibigla na lamang itong sumulpot dito. Marahil ay dahil nga kay Leila. At bilang lalaki ay hindi siya maaaring magkamali sa nararamdaman niya. Samantala, nang matapos ang maghapunan sina Max at Sebastian ay tumayo na sila at doon magtutuloy ng kwentuhan sa may beranda. Habang si Leila naman ay sinisimula ng iligpit ang mga plato ang kanilang pinagkainan.
Leila! Tawag ni Max. Yes po, Sir Max. Tugon ni Leila at sandaling tumigil sa ginagawa. Magpahinga ka na. Ipaubaya mo na yan sa ibang katulong. Maaga pang pasok mo bukas. Utos ni Max. Pero, just do what I say, okay? Go to your room. Now. Muling sabi ni Max at sumunod na rin si Leila. Nagpaalam na rin siya kay Doc Sebastian at tumango na rin lamang sa kanyang doktor. Sa kabilang banda ay naroon na nga sa beranda sina Max at Doc Sebastian habang umiinom ng whiskey. Pakiramdam ko ang tagal ko ng panahon hindi nakapunta rito sa inyo Panimula ni Doc Sebastian sabay inom ng whiskey. Gulat nga rin ako. Bigla ka nag-initiate na pumunta rito. Sagot naman ni Max. Napahagikik na lang sa Doc Sebastian. Anyway, maiba tayo. Si Leila. Sa pagbanggit pa lang iyon ni Sebastian ng pangalan ni Leila, ay otomatiko na itong napahinto at napalingon ito sa doktor. What's with her? Tanong ni Max. Where did you get her? I mean, sa subastahan ba? Tanong ng doktor. Noong araw na nasa subastahan si Max, hindi inaasahang nagkataon lang yon. Sa katunayan, ay iyon ang unang beses niya nakapunta roon at dapat nga kasama pa si Sebastian. Nagkataon lamang na mayroon nitong pasyente noong araw na iyon. Nagtungo lang naman doon si Max para manmanan ng isang negosyante. Ngunit hindi niya inaasahang sa isang iglap ay magbabago ang kanyang pakay nang makita niya si Leila. Kusang nagbago ang kanyang plano nang dahil sa dalaga. Hindi rin niya alam kung bakit ngunit sinunod lang niya ang pag-udyok ng kanyang isip na iligtas ang dalaga sa ganoong klaseng kalasuan at iligal na aktibidad. Oo, matipid na sagot ni Max. Magkano naman ang halaga niya? Muling tanong ng doktor na tila unti-unti na ring naging seryoso. Millions. Yun lang bang halaga niya? Nagtanong ulit si Sebastian. Why are you asking? Are you interested with her? Sa pagkakataong yun ay diniretsa na rin ni Max ang kaibigang si Sebastian. Natigilan naman si Sebastian at saka napangisi na lang. I'm just asking lang naman. Pero, interested? May karapatan ba ako? Makahulog ang tanong ni Sebastian. Muli nagsalin si Max ng whiskey sa kanyang baso bago sumagot. Mukhang nakakarami na nga ang dalawa ng inom kaya naman mas lumalalim na ang kanilang pag-uusap. Leila is not just a girl. She's rare and one of a kind. I will not waste or spend my millions if there's nothing special with her. Sagot ni Max. Hindi naman ito sagunagot ng diretso ang tanong ni Sebastian, ngunit base sa paglalarawan niya sa dalaga, ay alam na ni Sebastian na espesyal nga itong si Leila sa buhay ni Max. You're right. Tangu-tangong sagot naman ni Sebastian. Sumasagi rin kasi sa isip ni Max na kahit magustuhan niya si Leila o magtapat ng pag-ibig sa dalaga, ay baka hindi pa rin siya nito magustuhan dahil sa layo ng agwat ng edad nila. Kapag magkasama sila, ay hindi malayong isipin ng mga tao na mag-ama sila. Oo, sugar daddy ni Leila si Max. At ayaw naman niyang mabuli si Leila ng ibang tao nang dahil doon. Kaya naman hindi pa naman niya maamin ang nararamdaman niya ngayon para sa dalaga, ay poprotektahan pa rin niya ito sa paraang alam niya na kailanman ay hindi ito maaagaw o magagalaw ng iba. Malalim na rin ang gabi at nagpaalam na rin si Doc Sebastian. Tila nga nag-iwan ng palaisipan ang naging pag-uusap nila yon sa kanilang mga sarili. Matalik silang magkaibigan na halos magkapatid na ang kanilang turingan at ayaw ni Max na magkasira silang dalawa nang dahil lamang sa isang babae. Ngunit, kung darating man ang pagkakataon na yon, ay wala nang kasiguraduhan kung hanggang kailan o saan niya ipaglalaban ang kanilang pagkakaibigan. Nang sumunod na araw, masaya nang bumaba sa may living room si Leila at gayak na gayak na. Naroon na rin sa may sala si Max na nakaupo at naghihintay. Sir Max, tara na po, masayang sabi ni Leila. Ngunit abala pa rin si Max sa pagbabasa sa magazine at tila ba walang narinig. Sir? Muring sabi ni Leila. We're not leaving.
Sabi ni Max na ang atensyon ay nasa kanyang binabasa pa rin. Kumunot naman ang noon ni Leila. Po, pero may klase pa po ako kay Doc Sebastian. Yeah, I know. Sagot ni Max sabay baba ng magazine. From now on, online classes ka na. Nanlaki naman ng mga mata ni Leila dahil sa mabilis sa pagbabago ng isip nito. Po, bakit po? May problema po ba? Nautal niyang sabi. Wala naman. Mas gusto ko lang na nandito ka sa bahay. Malapit sa akin at sa nakikita ko. Tugon ni Max. Hindi naman mawari ni Leila ang kanyang nararamdaman kung maiinis ba siya o kikiligin dahil ang isang mayamang gwapong bilyonaryong si Max ay mas gusto na siyang makita at makasama ng madalas sa buong isang araw. Isa pa'y kahit naman umalma siya ay wala na rin siya magagawa dahil si Max naman na ang nagdesisyon sa kanila. At yun din naman ang gusto niya. Mas gusto niyang pagigpitan siya ni Max dahil sa pamamagitan nun ay nararamdaman niyang importante talaga siya sa binata. Okay po, kung yun po ang desisyon niya, sige po, dito na lang po ako sa bahay. Sagot ni Leila nang may pilit ng ngiti. At simula nga nung araw na yon ay nag-online class na lang si Leila dahil 3 hanggang 4 na oras lang naman ang kanyang klase. Nang matapos ang klase ni Leila ay muli niya nang sinimula ng kanyang trabaho. Habang nagliligpit ng ilang mga gamit ay napansin naman ni Leila na tahimik sa may garden sa Max. Sir Max, parang tahimik niyo po yata ngayon. Namumulang ang pisngi ng binata at namumutla ang mga labi. Nang mapansin niyo ni Leila ay walang ano-anong hinawakan niya ang noon ng lalaki. Sir, ang init niyo ho. Masama ho bang pakiramdam ninyo? Tanong ni Leila nang may pag-aalala. I'm okay. Baka hangover lang. Sagot ni Max sabay ubo. Hindi naman kumbinsido si Leila sa sagot na iyon ni Max, kung kaya naman ay parasahan niya ng hinila ang binata patungo sa kanyang silid. Sandali lang, anong ginagawa mo? Gulat na sabi naman ni Max. Wala na nga itong nagawa dahil sa kakulitan ni Leila. Nang makarating sila sa kwarto at parasahan na muli siyang pinahiga doon sa kanyang kama ng dalaga. Diyan ka lang at huwag kang aalis. Masama ng pakiramdam mo tapos tinatago mo pa rin? Paano kapag lumalayan? Diyan ka lang at ipagluluto kita ng mainit na sabaw para makainom ka kaagad ng gamot. Pero, hep, huwag na matigas ang ulo. Pahabol ni Leila. Napailing na nga lamang si Max at saka ipinikit ang mga mata at malaya nang inihiga ang likod sa kanyang kama. Ilang minuto lang ng paghahanda at pagluluto ay muli nang bumalik sa kwarto si Leila. Dala-dala na ang mainit na sabaw, gamot at maligamgam na pamunas kay Max. Alika, tulungan kitang bumangon. Napakainit ng katawan mo. Mabuti na lang at andito ako. Siguro babaliwalain mo lang yan kung hindi ko napansin. Sabi ni Leila kay Max habang tinutulungan ito sa pagbangon. Biglang sumakit ang muscles ko Daing ni Max at ngayon ay giniginaw na rin siya. Oo, ganyan nga yan dahil trangkaso. O eto, humigop ka muna ng sabaw para magkalaman ng sikmura mo bago ka tapainumin ng gamot. Sumunod naman ng matiwasay si Max dahil sa kagustuhang makainom na kaagad ng gamot at makahiga na. Kasi naman hating gabi na nasa beranda ka pa't nagiinom. Open area kaya doon kaya posibleng nahamugan ka na tapos nakainom ka pa. Naghalo-halo ng hangover at trangkaso. Paninermon pa ni Leila. Kahit masama ng pakiramdam ay nagawa pa rin mapangiti ni Max. At ngayon lamang nakita ni Leila ang mga ngiting iyon kasabay ng paglitaw ng kanyang malalim na biloy. Sa sandaling iyon ay bigla namang natigilan si Leila at namulang pisngi na tila na hipnotismo na sa mga ngiting iyon ni Max. Sorry na po. Mahina at maamong sabit ni Max. Napangiti rin si Leila na pilit itinatago ang kilig dahil ayaw niyang mahalata iyon ni Max. Kaya muling bumalik sa dating kanyang itsura na animoy isang ina na naninermo ng kanyang anak. Sige na, kumain ka na. Susunod huwag matigas ang ulo ha? Sabi ni Leila. At huwag mo rin akong tititigan ng ganyan, parang ako naman ang sasama ng lasa. Dagdag pa niya. Bakit naman?
Malumanay na tanong ni Max. O, wala. Sige na. Gusto mo pa ba papainumin na kita ng gamot? Bigla ngang hindi magkaintindihan si Leila sa kanyang ginagawa dahil sa malagkit na mga titig na iyon ni Max. Nang matapos siyang mapainom ng gamot ang lalaki ay inayos na nito ang higaan nito nang biglang hawakan ni Max ang kanyang mga kamay. Don't leave. Just stay here. Mahina niyang sabi nang nakapikit. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Leila na tila ba gustong kumawala sa loob ng kanyang puso. Hindi na siya nakasagot at nginitian na lamang si Max. Hanggang sa makatulog si Max ay hawak-hawak pa rin ito ang mga kamay ni Leila. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit kapag malapit sa kanya si Max ay laging bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Tila ba may kuryenteng biglang dumaloy sa kanyang katawan na gumigising sa kanyang diwa. Habang matiwasay na natutulog si Max, hindi naman mapigilan ni Leila ang sarili na paulit-ulit purihin ang pisikal na anyo ni Max. Grabe, para ako nakatitig sa isang matinee idol. Ang kipot ng mga labi. Ang curly ng pilik mata. Tapos ang tangos ng ilong. Tao ka ba talaga? Bakit ang gwapo mo? Hindi halatang nasa 40s ka na. Swerte naman ng mga naging nobya mo. Nakailan na kayang labi ang nahalikan mo? Ay, ang sarap mong pagmasdan. Hindi nakakasawa. Sige lang, mahal ko. Tulog ka lang. Dito lang ako at hindi kita iiwan. Mahinang sabi ni Leila na kinikilig-kilig pa sa mahimbing na natutulog na si Max. Hindi pa ito nakontento at pinaglaruan pa ng kanyang daliri ang mukha ni Max. Iginala niya ang daliring yon sa buong mukha ng lalaki mula noo pababa sa kanyang mapupulang mga labi. Nang marating ng kanyang daliri ang mga labing yon, ay bigla siyang natigilan. Napatitig siya doon sa para bang may naguudyok sa kanya na sunggaban ng halik ang mga labing yon. Mas bumilis nga ang tibok ng kanyang puso dahil tila na nanalong udyok na iyon at inihanda niya ng kanyang sarili na marahang halikan ang lalaki. Isang halik lang naman. Wala naman sigurong masama doon. Mahinang sabi ni Leila at saka inihanda niya ng kanyang sarili para harikan ang mga labing yon ng lalaki. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at saka unti-unti nang inilapit ang kanyang mga labi sa mga labi ni Max. Wala pang ilang segundo nang maramdaman na ni Leila na naglapat na ang kanilang mga labi. Ang plano lang naman niya ay isang mabilis na halik. Ngunit nagulat siya nang biglang niyakap na siya ni Max na tila ba wala na siyang kawala. Magpupumiglas pa sana siya nang biglang imulat ng bahagya ni Max ang kanyang mga mata. Gising ka, sabit ni Leila habang magkadikit pa rin ang kanilang mga labi. Pansin niyang ngumiti si Max dahil sa mga mata nito na ngumingiti rin kapag tumatawa. Sandali nga lang na nagmulat ng mata si Max at pumikit na ulit. Ngunit mas diniinan pa niya ang paglalapat ng mga labi nila ni Leila hanggang sa tuluyan na nga niyang iginalaw ang mga labing yon. Bagyang napalunok na lamang si Leila at saka kusa na ring ipinikit ang kanyang mga mata at naging sunod-sunuran na lamang sa ginagawang iyon ni Max. Napahawak pa nga siya sa mukha ng lalaki habang sinusundan at sinasabayan ang direksyon ng mga halik nito. Pakiramdam ni Leila ay natagpuan niya na ang safe place niya. Pakiramdam niya ay ligtas na ligtas siya sa piling ni Max. Dinama lang niya ang mga halik na iyon hanggang sa maging alipin na siya ng sarap na kanyang nararamdaman. Kahit na hindi pa siya bihasa sa ganong bagay dahil si Max ang first kiss, ay nagawa pa rin niyang sabayan ng lalaki dahil sa husay nito sa pakikipaghalikan. Ilang minuto rin ang itinagal noon nang biglang si Max nang kusang tumigil at sa pagkakataong ito ay tila nga mahimbing nang natutulog si Max. Huminto na sila sa kanilang ginagawa pero malapit na rin ang mukha ni Leila sa mukha ni Max at bago siya tuluyang dumistansya na palayo ay muli niyang ninakawan ito ng halik. Sabay layo at pasimpleng napangiti. Napakagat na lamang siya sa kanyang pang-ibabang labi at tumayo na. Hinayaan niya nang makapagpahinga ng maayos si Max at kung may maalala man ito sa ginawa nila ngayon pagkagising niya, ang tanging hiling na lang ni Leila ay sanay panindigan niyo ni Max at huwag itanggi.
Hanggang sa makalabas ng silid si Leila ay hawak-hawak pa rin niya ang kanyang mga labi at kilig na kilig nung pumasok sa kanyang kwarto. Nang mga sumunod na araw ay umayos na rin ang pakiramdam ni Max. Maaga pa lang ay nahanap niya na si Leila at doon niya natagpuan ang dalaga sa may malawak nilang hardin. "Leila!" tawag ni Max. Lumingon naman kaagad ang dalaga na kasalukuyan nagbabasa doon ng libro. "Sir Max, gising na po pala kayo. Ayos na po bang pakiramdam niyo?" tanong naman ni Leila. Lumapit na rin doon si Max at doon umupo sa may upuan sa harap ni Leila. "Oo, medyo okay na. By the way, thank you for taking care of me." Pasalamat niya sa dalaga. Napangiti naman si Leila. "Wala po yun. Responsibilidad ko ang alagaan kayo." Nakangiting sagot naman ni Leila. Maya-maya pa ay muling tumitig ng malalim si Max kay Leila dahilan ng pagbilis ng pintig ng puso nito. "That kiss helped a lot," sambit ni Max. Namilog naman ang mga mata ni Leila at lalong nakaramdam ng kaba. Gusto pa sanang magmaang-maangan ni Leila ngunit muli pang nagsalita si Max. "Why did you kiss me?" Seryoso niyang tanong sa dalaga. Hindi naman malaman ni Leila ang kanyang isasagot. Kahit alam naman niya ang sagot ay hindi naman niya alam kung paano iyon sasabihin. "Kiss?" Nauutal niyang sabi. Ramdaman naman ni Max na kinakabahan si Leila kaya iniba na lamang niya ang usapan. "Anyway, just forget it. Ang mahalaga ay okay na ako ngayon." Pagpapatuloy pa ni Max. Napangiti na lamang si Leila ng pilit na may pagkadismaya tsaka nagbuntong hininga. Kung pinilit naman siya ni Max ay aminin naman talaga niya kung para saan yung halik na yon. Ngunit dahil parehas lang silang takot sa pag-amin sa tunay nilang nararamdaman, ay pareho na lamang nilang itinago iyon at kalilimutan na lamang. Maya-maya pa tatayo na sana si Leila upang kumuha ng kanilang maiinom nang bigla itong mapaupong muli at napahawak sa kanyang ulo. "Leila, what's the matter? May masakit ba?" Nag-aalalang tanong ni Max na punong-puno ng pag-aalala sabay lumapit ang mabilis sa kinauupuan ng dalaga. Napapikit naman si Leila dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo. "Ang sakit ng ulo ko! Aray!" Sa pagkataranta ni Max ay hindi naman niya malaman ang kanyang gagawin. Sandali, what do you want? Gamot? Gutom ka ba?" Aligagang tanong naman ni Max. Ngunit tila sa sobrang sakit ng ulo ng dalaga ay hindi na ito makaimik pa. Kaya naman napagpasyahan na ni Max na dalhin ito sa ospital. Sa ospital ni Doc Sebastian. "Basti ka mo sa si Leila." Mababa kasi reaksyon ng mukha ni Max ang labis sa pag-aalala. "Max, dun tayo sa opisina ko mag-usap." Mahinahon sabi ni Doc Sebastian at kaagad namang sumunod si Max. Nang makarating sila sa opisina ni Sebastian ay doon na ipinagtapat ni Doc Sebastian ang tunay na kondisyon at kalagayan ng kalusugan ni Leila. "Ano Basti? Tell me, anong nangyayari kay Leila?" Nag-aalalang tanong ni Max. "Max, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. She's in a bad condition. May nadetect akong tumor sa kanyang utak. At yun ang dahilan kung bakit madalas sa sumakit ang ulo niya." Pagtatapat ni Doc Sebastian. Sa nabalitaang iyon ni Max ay bigla na lamang bumagsak ang kanyang mga balikat at naging blanko ang muka. At hindi mawari kung ano ang mararamdaman o magiging reaksyon sa sinabi ni Sebastian. Ni hindi niya nga alam kung paano iyon tatanggapin dahil sa pagkakaalam niya ay mababang porsyento lamang ang survival rate ng mga may ganitong kaso. "No, it can't be. Paano? Hindi maaari to." Nagugulhang sabi ni Max. "Max, don't worry. I will do everything to help her. To save her. Don't worry, okay? Basta ang suggestion ko lang, hayaan mo na siya dito sa ospital ko para ma-monitor ko siya. Hindi lang siyang pasyente ko na may brain tumor na nandito. Marami pa sila. At mas mapapadali ang pag-monitor ko kung nandito sila sa akin. Iyon kung papayag ka," sabi ni Doc Sebastian. Malaki naman ang tiwala ni Max sa kakayahan ni Sebastian bilang isang doktor.
Sigurado siyang handa nitong gawin ang lahat para maisalba ang buhay ni Leila at mailigtas ito sa laban sa kanyang sakit. Kaya naman kahit ayaw niyang mapawalay sa kanyang dalaga, ay pumayag na rin siya para sa kapakanan nito. Do what you need to do, Basti. Gawin mo ang lahat. I'm willing to spend billions maibigay lang sa kanyang best medication para gumaling siya. Gawin mo ang lahat, bro. I trust you and I believe in you. Mayra initang sabi kay Sebastian. Ito ang unang pagkakataon na makita siya ni Sebastian sa ganitong sitwasyon na willing siyang mawala lahat sa kanya para lamang sa isang babae. Noon lang din niya nakita ang mga mata ni Max na naniningning dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo rito. Sa isip niya ay tunay na nga itong umiibig sa babae. Pero gusto rin niya si Leila at kahit anong pilit pa niya sa sarili na kalimutan ito ay hindi niya magawa. I understand, Max. Don't worry. I will do everything I can just to save her life. Sagot naman ni Sebastian. Nang magkamalay na si Leila ay si Max kaagad ang hinanap nito at sakto at naroon na nga si Max sa kanyang tabi. Sir, Max? Mahinang sambit ni Leila. Nangihina pa nga ito dahil sa naging impact ng sakit na nararamdaman niya kanina. Nakatitig lang sa kanya si Max habang hinahaplos-haplos ang mukha nito. Halata naman ni Leila sa mga mata ng lalaki na umiyak ito at ramdam niya ang takot at pangamba nito kaya naman nagtanong na siya kung ano bang kalagayan niya. Sir Max, hindi pa ho ba ako lalabas? Tara na po umuwi at saka ano raw ho bang kalagayan ko? Sunod-sunod na tanong ni Leila. Ayaw na sanang aminin ni Max ang totoo ngunit ayaw naman niyang maglihim sa babae. Alam niyang makakadagdag lamang yon sa pag-aalala nito kaya aaminin niyang totoo kay Leila. Hindi ka pa pwedeng umuwi, Leila, sabi ni Max. Bakit po? Ano daw po bang sakit ko? You have a brain tumor, Leila. Tila bigla namang gumuho ang mundo ng dalaga sa sinabi ni Max. Hindi niya alam kung ano ba dapat ang mararamdaman niya. Ni hindi niya nga malaman kung ano ang kanyang gagawin. Kusa na lamang na napaluhang mga mata ni Leila sa pinagtapat na iyon ni Max. Totoo ba? Gagaling pa ba ako? Maluha-luhang tanong ni Leila. Sinigurado naman ni Max na makakampante si Leila sa kanyang isasagot. Don't worry, Leila. We have the best doctor in town. Si Sebastian ang mag-handle sa'yo at marami na siyang napagaling na katulad ng sakit mo. And I'm here too. Hindi kita pababayaan. I'm willing to bet everything just for you, Leila. Gagawin ko ang lahat para maibigay ang best medication para sa'yo. Gumaling ka lang. Huwag kang matatakot, okay? Andito lang ako. Sasamahan kita at hindi kita iiwan. Sagot naman ni Max. Iyon na nga lamang muna sa ngayon ang kaya maibigay ni Max. Ang palakasin at pag-aanin ng loob ni Leila. Sa sinabing iyon ni Max, kahit na nag-aalala pa rin si Leila sa kanyang kalagayan, ay pinili na lamang niyang pakalmahin ang sarili dahil kampante siya na hindi siya iiwan at pababayaan ni Max. Nang sumunod na araw habang nasa ospital si Leila ay bigla namang nakatanggap ng isang masamang balita si Max. Nasa bingit na ng pagbagsak ang ospital ni Sebastian dahil sa ilang issue na sumira noon sa pangalan ng ospital na yon. At ang ilang investors na nagpapasara sa ospital na iyon ay ang mga Malaysians na kaibigan din ni Max. Kapag nagsarado at nawala ng lisensya si Sebastian, posibleng mawala na rin ang pag-asa na magamot niya si Leila, lalo pat siya talagang batikan pagdating sa ganoong sakit. Kaya naman masakit man sa loob ni Max ang umalis at lumabas sa bansa, ay kailangan niya pa rin na magtungo sa Malaysia para siya na mismo ang kumausap, makiusap, at makipagnegosasyon sa mga taong yon na huwag ipasara ang ospital ni Sebastian at huwag itong tanggalan ng lisensya. Hanggang kailan ka doon? Nag-aalalang tanong ni Leila kay Max. Tila nga ayaw pang paalisin ni Leila si Max. Ngunit kita naman niya sa itsura ni Max na desidido na ito. Wala ring nakakaalam ng kanyang pag-alis na iyon kahit pa nga si Sebastian at Leila ay hindi alam ang dahilan. Ang palabas lang niya ay may importanteng investor lang kanyang kakausapin at hindi niya maaaring pakawalan.
2 o hanggang 3 araw lang ako doon, Leila. Huwag kang mag-alala. Kapag mas napabilis ang negosasyon namin, ay babalik na kaagad ako rito. Huwag kang matatakot, ha? Panghawakan mo ang aking pangako na babalikan kita kaagad. Hintayin mo ako. Naluluhang sabi pa ni Max. Tumango na lamang si Leila kahit mababaka sa kanyang itsura ang kalungkutan. Para maibsan ang lungkot na nararamdaman ng dalaga, ay marahan ng tumayo si Max at saka hinalikan nito sa kanyang mga labi kahit pa naroon si Sebastian. Hintayin mo ako. Mahinang sabi pa ni Max pagkatapos niyang halikan ng dalaga. Pagkatapos noon ay lumingon na siya kay Sebastian at tumayo. Tinapik-tapik niya ang balikat ng doktor sabay sabing, "Ikaw nang bahala kay Leila. Pagalingin mo siya. I trust you." Sabi niya, at saka tuluyan ang lumabas ng kwarto at tuluyan ang umalis. Nang sumunod na araw habang nasa Malaysia na si Max ay si Sebastian ang nag-aruga kay Leila. Ngunit wala pa rin bukang bibig ang dalaga kundi si Max. Araw at gabi niya itong hinahanap. Ni walang oras na hindi niya ito naisip. Plano sana niya na sa pagbalik ni Max ay aminin niya na sa lalaki ang tunay niyang nararamdaman. Natunay na minamahal niya na nga ito at yung halik nila nung una, gusto niyang aminin. Nang totoo ay ginusto niya iyon. Gustong gusto at gusto niya pang maulit muli iyon. Samantala para kay Sebastian ay halos ginawa niya na ang lahat para lang mahulog ang loob sa kanya ni Leila. Ngunit talagang si Max pa rin ang hinahanap-hanap nito. Ngayon lamang siya nagkaganito sa isang babae na halos mapraning na siya sa kakaisip kung paano ba niya mapapaibig ang babae. Hanggang sa mauwi na siya sa isang desisyon. Dahil sa kabaliwan sa pag-ibig, naisipan niyang turukan ng babae ng gamot na pampawala ng memorya. Halos araw at gabi niya tinuturok iyon. At sa paglipas ng araw ay nakikita niyang pagbabago dahil tila hindi na nga naaalala ni Leila si Max o maging siya o maging sino man ang malapit sa kanya. Tuluyan na ngang nawala ang kanyang alaala at siya nang nag-isip at gumawa ng kwento para siya nang kilalaning nobyo ni Leila. Samantala, nakatatlong araw na nga si Max sa Malaysia, ngunit hindi pa rin siya nakakauwi at posible pa itong umabot ng ilang araw pa dahil mahirap kumbinsihin ng mga Malaysian investors na iyon. Hanggang sa isang tawag ang nagpatigil sa mundo ni Max. What? Anong nangyari? Hindi to totoo. Sabihin mo sa akin, Basti, na hindi to totoo. Sigaw ni Max. Nasa kalagitnaan pa siya ng meeting ngunit binaliwala na lamang niya iyon dahil sa isang masamang balita. I did everything, Max. Sinubukan ko siyang pakalmahin dahil halos araw-araw ikaw ang naiisip niya. Na-trigger ang utak niya kaya lalong lumala ang sitwasyon. But she's dead, Max. Tanggapin mo na lang yun. I insisted na i-cremate na lang siya at pinadala ko na siya doon sa bahay mo. I'm so sorry, Max. God knows na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Malungkot na sabi ni Sebastian. Gumuho ang mundo ni Max sa nabalitaan. Hindi niya matanggap ang pangyayari. Hindi pa rin siya makapaniwala na ganong kabilis na wala ang kagad si Leila. Labis ang kanyang paghinagpis at wala siyang ibang sinisisi kundi ang kanyang sarili. Na sana pala ay hindi na lamang siya umalis para matagal pa sana niyang nakasama si Leila. Na sana ay naamin na lang niya sa dalaga na mahal niya nga ito. Mahal na mahal. Iyak lamang na iyak si Max at kailanman na hindi matatanggap ang nangyaring yon. Pero wala na rin naman siya magagawa dahil sabi ni Sebastian ay katawan na rin ni Leila ang bumigay at hindi na kinaya pa. Makalipas ang ilang buwan, bumalik na rin doon si Max sa Pilipinas. Kinabukasan matapos ang masamang balitang yon. Kapalit din ng masamang balitang yon ang magandang balita para kay Sebastian na nakumbinsi niya na ang mga investors na hindi na mapasara ang kanyang ospital at hindi na itatanggalan ng lisensya. Tila nawala na nga rin ng gana si Max sa buhay dahil sa nangyari kay Leila. Ni hindi na nga nito nagawa pang sabihin kay Sebastian ang naging problema ng kanyang ospital at nagawa niyang pagsalba rito dahil para saan pa? Para saan pa kung wala rin naman yung nag-iisang babae na naging dahilan ng lahat? Halos araw-araw na ngang malungkot itong si Max na napapansin na rin ni Manang Fe, kaya labis na itong nag-aalala rito. Hindi naman niya magawang kausapin dahil naging masungit na muli ito, katulad noong dati na hindi pa dumadating sa buhay nila si Leila.
Samantala, si Sebastian naman ngayon ang nagpapakasasa sa babaeng minahal ni Max. Hindi totoong namatay si Leila at nag-undergo lang ito ng isang plastic surgery. Minor surgery lang naman ang nangyari sa mukha ni Leila pero talagang malaki na ang pinagbago noon sa dati niyang itsura. Pinaniwala siya ni Sebastian na magkasintahan sila at malapit na silang ikasal dahil hanggang ngayon ay malakas pa rin ang epekto ng mga gamot na kanyang itinuturok sa dalaga na pampawala ng memorya. "Honey, you look so gorgeous with your dress," sambit pa ni Doc Sebastian kay Leila. Habang pareho naman silang nakatayo sa may harap ng salamin. A-attend sila ngayon ng isang engranding events ng mga tycoons at imbitado rin si Max. "Thank you, honey. I cannot wait to be Mrs. Elizalde," wika naman ni Leila. Marahan siyang hinarap na Sebastian sa kanya at saka ngumiti at pinagmasdan ng buong itsura ni Leila. Kahit nga kapatid na ang turingan nila ni Max ay tila hindi siya nakaramdam ng guilt sa ginawa niya. Nang dahil sa pagmamahal ay nauwi siya sa ganoong desisyon na masasabing isang krimen. Ngunit magpaganon pa man, ay hindi niya iyon iniisip dahil sa labis na pagmamahal niya kay Leila. "I love you, Monica," sabi ni Sebastian. Maging ang pangalan nito at buong pagkakakilanlan ay binago na rin niya para maging isang bagong tao na talaga si Leila at wala na makakakilala pa sa kanya. "I love you too, Sebastian," sagot naman ni Leila at saka hinalikan ng labi ng lalaki. Maya-maya pa'y umalis na rin sila at nagtungo na sa events hall. Mahigpit ang pagkakahawak ni Sebastian sa mga kamay ni Leila at lalo pa nang matanaw niya na si Max. "Doc Sebastian, long time no see. Huli tayo nag-usap nung binalita mo sa akin." Sandaling napahinto si Max nang waling maalala si Leila. "Anyway, forget it. Kamusta ka na ba? Ano nang balita sa'yo?" Tanong ni Max at saka bahagya namang napatingin sa kasama nitong babae na si Leila na si Monica na ngayon. "I'm good. Na-stress din ako sa nangyari kaya medyo naglaylo muna ako. Anyway, I want you to meet my fiancé, Max. She's Monica. And Monica, he's Max. My best friend." Pagpapakilala ni Sebastian. Sandali namang napatitig si Max sa mga mata ng babae. Hindi niya maintindihan kung bakit parang si Leila ang nakikita niya sa mga matang yon. Kung hindi nga lamang ibang mukha ng babae, ay iisipin niyang si Leila nga iyon, pero napaka-imposibleng mangyari dahil patay na si Leila, katulad ng sinabi sa kanya ni Sebastian. Maya-maya pa ay nagsalita na muli si Sebastian. "Bro, kanina pa nakalahad ang kamay ng fiancé ko," sabi ni Sebastian. Napabalikwas naman si Max at humingi ng paumanhin dahil sa bahagyang pagkalutang niya nang mamasdan si Monica. Sorry. Hi. Nice meeting you." Nauutal naman na sambit ni Max. Sa pagkakataong yon, ramdam na ni Sebastian ang pagtataka ni Max kaya naman gumawa na siya ng paraan para makaalis na sila doon ni Monica. "Anyway, doon muna kami sa mga Malaysian partners namin, bro. Balik kami mamaya," sabi ni Sebastian at saka tumalikod na sa kanya. Kahit nakailang hakbang na ay napahabol pa rin ng isang lingon si Leila kay Max na tila ba iba rin ang nararamdaman niya na magkahawak ang mga kamay nila. Pakiramdam niya ay matagal niya nang kilala si Max dahil biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Samantala, doon naman nagtungo sina Sebastian at Leila sa grupo ng mga Malaysian investors. "Oh, Dr. Sebastian, you're here again. Congratulations," bungad ng mga Malaysians. Napakunot naman ang noon ni Sebastian dahil sa pagtataka. Bigla siyang na-weirdohan sa ikinikilos sa mga ito. "Congratulations for what?" Nagtataka niyang tanong. Nagkatingin na naman ang mga Malaysianong iyon. "Don't you remember what Max did?" Tanong nila. Sa sandaling yon, nang madamay ng pangalan ni Max ay muling hinanap ng kanyang mga matang kaibigan, ngunit hindi niya na ito makita doon. "Why? What did he do?" Seryosong tanong ni Sebastian. 5 months ago, he went to Malaysia just to convince us." "Convince you? Why? For what?" "Dr. Sebastian, 5 months ago, your hospital was about to close because of negligence and some serious anomalies.
Even your license was about to be revoked and suspended because of such issues that your hospital is facing. We already decided to back out to invest our money, and if that happened, you can no longer be in service up to now. But you know your friend, Mr. Max, he did his very best to convince us not to suspend your license and close your hospital. So because of his negotiating skills, we forgive him, and we forgive you. Thanks to Max because he saved your life. 5 buwan. Ang tanging naaalala ni Sebastian noong mga panahong yon ay naroon si Leila sa ospital niya, habang si Max ay tiniis na mapalayo para pala isalba siya nito sa kanyang pagkakabagsak. Hindi niya nalaman ngayon ang kanyang mararamdaman. Noon pa man ay siya na palang iniisip ni Max, ang kapakanan niya at kaligtasan niya. Hindi niya lubos maisip na gagawin yon ng kaibigan tapos nagawan pa rin niya ito ng masama. Hanggang sa makauwi na sila ay iyon pa rin ang iniisip na Sebastian. Malalim ang kanyang iniisip habang nakatitig siya sa mahimbing na natutulog na si Leila. Hawak-hawak na nga niya noon ang injection na ituturok niya kay Leila para lalong mawala ang memorya nito nang biglang usigin siya ng kanyang konsensya. Sa nalaman niya, bigla siyang nahiya sa kanyang sarili. Puro kabutihan lamang ipinapakita sa kanya ni Max. Tapos nagawan pa rin niya ito ng masama at tila wala ng kapatawaran. Lalo pa kung malalaman ni Leila ang totoo, ay baka lalo siyang kamuhian ng babae. Hindi na nga alam ni Sebastian ang gagawin. Gulong-gulo na siya at hiyang-hiya na sa kanyang sarili. Kaya naman sa halip na iturok na muli yun kay Leila ay tinapon na lamang niya iyon. Handa na nga siyang tanggapin ang kanyang kamalian. At kung dumating man ang oras na muling bumalik ng alaala ni Leila, ay handa na siyang tanggapin ang mga masasakit na salita na sasabihin nito sa kanya. Sa isip niya ay nararapat lang yon sa kanya dahil wala siyang kwentang tao at wala siyang kwentang kaibigan. Nang sumunod na araw ay sorpresang bumisita si Max kina Sebastian. Hindi niya alam kung bakit pero para bang may nag-uudyok sa kanya na pumunta doon. Max, napadalaw ka? Tanong ni Sebastian. Wala lang. I just want to visit you. May dala akong whiskey. Itinaas na nga ni Max ang hawak niyang whiskey, kaya bahagyang napangiti si Sebastian. Just like the old days, huh? Sabi ni Sebastian, siya kasabay na silang pumasok sa loob. Nandoon din si Leila at abala sa pagbabasa ng libro. Ang paborito nitong basahin ay ang libro ni Anna Todd. Lalong nagtaka si Max dahil ganoong libro din ang binabasa ni Leila. Itinigil na nga rin ni Sebastian ang pagturok kay Leila ng gabot na pampawala ng memorya at hinayaan na lamang na kusa na yung bumalik. Hi! Nakangiting bati ni Max kay Leila. Hi! Balik na bati naman ng babae. Hindi niya mawari kung bakit magaan ang loob sa kanya ng lalaki, sa isip niya ay ngayon lang naman sila nagkakilala at nagkita. Hinayaan na lamang iyon ni Leila at nagpatuloy na lamang sa pagbabasa. Nang makarating sa beranda ay sinimulan ng buksan ni Sebastian ang daladalang alak ni Max. It's been a while. Namimiss mo na siguro si Leila, no? Panimulang tanong ni Sebastian. Nabigla naman si Max sa tanong na iyon ng kaibigan. Bakit mo naman natanong? Takang tanong naman ni Max. Wala lang. I know how much you love her, tama? Tapos hindi ko malang siya nagawang isalba. Tugon ni Sebastian. Nangyari nang nangyari. At kapag tadhana ng kumilos, wala na tayong magagawa doon. Kailangan ko na lang talaga sigurong tanggapin ang katotohanan na wala na siya. At hindi na babalik pa. Malungkot na sabi ni Max. What if bumalik siya? Natigilan naman si Max sa tanong na iyon ni Sebastian. Nawiwirdohan na nga siya sa sinabi nito sa kanya ngayon. Paano naman mangyayari yan? She's already dead, right? Tatawa-tawang sagot ni Max. Napatitig na lamang si Sebastian sa kanya at ngumiti na rin. Yeah, she's dead. Ano bang klaseng tanong yan? Tatawa-tawa ring sagot ni Doc Sebastian. Pero kahit pa sabihin pang biro ay may pagdududa na rin na namuo sa puso ni Max. Natila ba may ibang ikinikilo sa Sebastian at parang may tinatago ito sa kanya? Hindi niya mawari kung ano yon.
Pero sigurado siyang may kinalaman nito kay Leila kaya panay ang tanong nito sa kanya. Habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti na rin bumabalik ang alaala ni Leila. Napapansin na iyon ni Sebastian dahil tila nanlalamig na sa kanya ang dalaga. Kaya bago pa man tuluyang makompleto at magbalik ang mga alaala ni Leila, ay si Sebastian ang gumawa ng paraan para sa muling pagbabalik ng alaala ng dalaga at si Max na ang unang bubungad sa kanya. Tinawagan ni Sebastian si Max sa isang simbahan kung saan doon sana gaganapin ang pag-iisang dibdib nila ni Leila. Pinapunta niya doon ang kaibigan, habang siya naman ay pansamantalang iniwan na si Leila doon. Teka, saan ka pupunta? Tanong ni Leila kay Sebastian. Monica, masaya ako na nakasama kita kahit ilang buwan. Sobrang saya ng puso ko, maniwala ka. Pero hindi na to tama at ayoko nang palalain pang sitwasyon. Ilang oras na lang malalaman mo ng totoo. At kapag nangyari yon, mapatawad mo sana ako. Naging alipin lamang ako ng pagmamahal. Patawarin mo sana ako dahil pinagsisisihan ko ang aking mga nagawa. Gusto kong maranasan mo ang tunay na kaligayahan at sigurado akong hindi mo matatagpuan yan sa akin. Hintayin mo lang siya. Katulad ng huling salitang sinabi niya sa'yo 5 buwan ang nakakaraan. Hintayin mo lang ang tunay na minamahal ng puso mo. Bago tuluyang tumalikod si Sebastian ay muli niyang hinagkan sa noo si Leila at saka tuluyan ng umalis. Hindi naman maintindihan ni Leila ang nangyayari ay tila bigla niyang naramdaman na wag nang pigilan nito sa pag-alis. Bagkos ay mas gusto niyang malaman kung sino ang tinutukoy nito na tunay na minamahal ng kanyang puso. Kaya naupo na lamang si Leila doon sa may upuan at matyagang hinintay kung sino ang taong tinutukoy ni Sebastian. Sa kanyang paghihintay ay muling nakaramdam ng pananakit ng ulo si Leila. Ngunit hindi na dahil sa dati niyang naging sakit na napagaling na ni Sebastian kundi dahil sa umiepekto ng gamot na tinurok ni Sebastian sa kanya upang mas papabilis ang pagbalik ng kanyang alaala. Ilang sandali pa ay dumating na si Max. Monica? Bungad ni Max. Habang nakatalikod si Leila ay marahan siyang tumayo. Kilala niya na kung sino nagmamay-ari ng boses na yon. Bigla na lamang tumulo ang kanyang mga luha at saka marahan na humarap sa lalaki. Alam niya kung sino ang lalaking ito na nasa kanyang harapan ngayon. At alam din niyang hindi siyang tinutukoy nito sa pangalang kanyang binanggit. Na hindi siya si Monica. Dahil siya ay si Leila. Naaalala niya na lahat ngayon. Alam niya ng lahat. Max? Umiiyak na sabi ni Leila sabay lumapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Max sa sandaling yon. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hanggang sa napahinto sila na makareceive ng voice call si Max at doon ay sabay-sabay nilang pinakinggan ito. Ang voice call na iyon ay galing kay Sebastian at doon niya sinabi ang lahat-lahat. Ang buong katotohanan. Nang matapos silang mapakinggan yon na hindi makapaniwalang tumingin si Max kay Leila na ibang-iba na ang itsura ngayon. Leila? Buhay ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Max. Patuloy pa rin sa pagluha ang mga mata ni Leila. Tumango na lamang siya dahil hindi niya na kaya pang magbitiw pa ng isa pang salita. Tanging yakap nga lamang ni Max ang makakapagpagaan ng kanyang kalooban sa mga oras na to. Paano niya nagawa sa akin to? Paano niya nagawa to sa'yo, Leila? Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil wala ako nang sa tabi mo. Patawarin mo ako. Hindi na nga nagtanong pa si Max para makumbinse na si Monica at Leila ay iisa. Sapat na sa kanya na ang kanyang puso nang humisga na noong unang gabi pa lang niya na nakita ang dalaga ay sigurado siyang may iba rito na para bang matagal niya na itong kilala. Maaaring nagbago ang itsura ng dalaga para hindi siya makilala ni Max. At maaaring nawala ang pansamantala ang kanyang mga alaala para hindi na maalala pa ang lalaki. Pero sapat na ang puso para magsabi at magturo kung ano ang totoo dahil kapag tunay na nagmamahala ng dalawang tao, ano man o sino man ang magiging balakid sa kanilang pagmamahalan, ay mananatili pa rin ang kanilang tunay na Hindi mo kailangang humingi ng tawad, mahal ko.
pareho lamang tayong biktima. At maging si Sebastian ay naging biktima lang din ng maling pag-ibig. Ang mahalaga ngayon ay magkasama na tayo muli. Masasabi ko na rin sa iyo mga bagay na hindi ko nagawang sabihin sa iyo noon. Max, Sir Max, mahal na mahal kita. Pakiramdam ko lagi akong takot kapag wala ka sa tabi ko. Mawala man ang lahat-lahat sa akin pero sa puso ko, maiiwan doon ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal na mahal kita, Max. Pakiusap, huwag mo na ulit akong iiwan. Umiiyak na sabi ni Leila. Marahan namang hinawakan ni Max ang mukha ni Leila. Pangako hindi na kita iiwan. Hindi na ako mawawala sa tabi mo. At hindi ko nahahayaan na may makapanakit at manamantala pa sa'yo. Mahal na mahal din kita, Leila. Ikaw ang buhay ko. Walang halaga ang lahat ng meron ako kung wala ka. Sabihin mo lang sa akin kung gusto mong pagbayaran ni Sebastian ang lahat ng mga kasamaang ginawa niya. At ora mismo, Leila, kakalimutan kong minsan ko siyang tinuring na kapatid. Sabi ni Max sabay tulo ng kanyang luha. Napakasakit noon para kay Max. Nasambitin ng mga katagang yon laban kay Sebastian. Bunsong kapatid na ang tingin niya rito pero nagawa pa rin siya nitong lokohin at samantalahin ang kabaitan. Napakasakit para sa kanya na itakwil siya nito sa buhay niya. Pero kung si Leila ang mag-uutos sa kanya na huwag gawin yon, masakit man sa kanyang loob ay susundin niya yon. Pero sigurado siyang may lamat na at nawala na ang tiwala. Max, gustong-gusto kong pagsisihan ni Sebastian ng mga ginawa niya. Gusto ko siyang malugmok at magdusa. Pero naging alipin lang din siya ng pag-ibig. Hindi ko pa siya kayang patawarin sa mga nagawa niya pero kung mamarapatin mo, hayaan na lang natin siyang mabuhay ng kanya dahil naniniwala ako mabuting tao si Sebastian at masakit din ito para sa'yo. Kaya hayaan natin siya magbago. Pakiusap ni Leila. Noon pa man ay si Max na talaga ang taga-ayos ng gusot ni Sebastian. Kapag may kinasasangkutan nitong issue, ito laging sumasalba sa kanya. Ngunit kahit na nagawa na siya nito ng masama, pinili pa rin nila na bigyan pa ito ng isa pang pagkakataon ngunit malaki na ang magbabago sa kanilang samahan. Dahil kapag tiwala nang nawala, gaano man kayo ka-close sa isa't isa ay hindi na maibabalik pa ang dati niyong pagsasama. Hindi naman makapaniwala si Sebastian sa naging desisyon ng dalawa na muli siyang bigyan ng pagkakataon. Mas lalo siyang naawa sa sarili at nagsisisi dahil sa kabila ng kanyang mga nagawa ay kabutihan pa rin ang isinukli ni Leila at Max sa kanya. Kaya naman napagpasyahan niya na bumalik na lang sa Amerika at doon naman nirahan sa labis na kahihiyan na nagawa niya sa dalawa. Habang sina Leila naman at Max ay naikasal na rin at nagsimula ng bumuo ng sariling pamilya ng tahimik na at payapa. Ibinoon na lamang nila sa alaala ang mga nangyari noong nakaraan at nag-focus na lamang sa kasalukuyan at hinaharap. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!